Banat Bay, may banat sa ABS-CBN hearing June 29, 2020. This is the part 3 of Banat Bay's ABS-CBN comment. Panoorin po natin si Banat Bay. Okay. Your Honor, as I said earlier, it's industry practice. Ayun! Ayun ang, yun ang balusot niya. Madam. Sana mapakinggan mo ito. So kunwari, may maling industry practice. Okay lang kasi lahat naman kami gumagawa eh. So sabihin na natin sa classroom. O sige, mahilig naman kayo sa classroom na may batas. Bakit nanganyas? Di ba mahilig naman kayo dyan? So kung lahat kami nangokopyahan, sasabihin ng teacher, anyway, nagkokopyahan naman kayo lahat. So okay na lang, go. Magkopyahan na lang kayo. Okay, kunwari nahuli kayo ng teacher o kaya nahuli kayo ng principal, bakit ka nangongopya? Ang sagot mo, Ma'am, sir, it's a classroom practice na ho ito ng mga estudyante. It's a student practice that everyone is copying each other. Okay na yon? Ganon? Ha? Ganon? Kasi industry practice na. Eh, alam mo nang mali, industry practice pa rin ang sagot mo. O, pasok. Andali, nawala. Pasok. It's because of the uniqueness of our industry. Mr. As I said, It's the uniqueness of our industry. Ate, wala akong ganyan sa batas na kailangan maging regular na pagka unless there's a uniqueness in your industry. Walang ganyan sa batas, te. Walang ganyan. Be honest, kanina, would you Your agree with Honor. me? Your Honor, Yes. when we made them program employees, it actually made sure, di ba, that they're protected because they have contracts specific to the programs that they're assigned to that give them benefits and security of tenure. So po, may benefit. Alam nyo, ito na lang magandang payo ko sa ABS-CBN, ha? Kumuha kayo ng magaling na spokesperson, may magaling sa debate. Medyo, yung mga kinukuha nyo, lalo lang yung nilalaglag yung sarili nyo. Inaamin nyo na eh. Ang dating lang nito, lahat naman kami may ganyang pagkakamali. So, okay lang. Okay lang yun. Industry practice yung pagkakamali na yun eh. Isyo, inaalagaan, may kontrata, at pag nagpalit po yung programa, panibagong kontrata po yun. Okay, ma'am. Ito, ma'am, nangyari noong 2010. Were you already there in the management? Ito po yung IJM Union. Were you already with the management? Yes po, I was in channel head po. Opo. Channel head po. Eh kasi ma'am, sabi niyo, pinoprotektahan yung mga manggagawa. Yun! Eh sila nung nag-organize, tinanggal. I Sagot. think po, correct me if I'm wrong, they were being asked to sign the program employee contracts. No. Attorney Max. May palusot na naman. Tingnan nyo, may palusot. Tingnan nyo ha, lahat ng corners, na sila, wala na. Palusot nila kasi lahat naman kami gumagawa niyan. Lahat naman kami may mali. Kaya lang, okay na yan. Industry practice na yun. It's a uniqueness of our nature. Ganyan-ganyan silang dating. Sige. Tapos tinanong, nandun ka na ba noong time na ito mga to natanggal? Ano ang sagot? Help a friend, ring a friend, ring a friend. Sagutin mo. Ito, sagutin mo, hoy. Hindi ko na masagot to. Please help. Did you want to? Sige, sino sa inyong gusto sumagot? Your Mr. Chairman, Yes, ma'am. if I may, sir. Ayan na. Mr. Chairman, I think we need to clarify certain or disclose certain facts to give context to what happened. As was explained in the opening statement, ABS-CBN implemented the work pool system or established the work pool and the engagement of program employments in the year 2001. Prior to 2001, the industry practice, as was stated also, was to engage all workers who are involved in... Sandali, ang haba-haba nitong palusot ito. Ito lang sinasabi nila sa mga nanood. Ang sinasabi lang nila, meron kasing matinding competition noon. Noong 2001, meron matinding labanan sa mga network. So, ngayon, inaayos na namin kasi matinding labanan. Ganyan lang yung sinasabi niya, ang haba-haba lang eh. program production as independent contractors. In fact, that practice exists until today in other companies. Ibang company din daw. Nandamay na naman sila, nagtututuro na naman. Ayan ang isang halimbawa ng taong nagkakasala na. Magtututuro. Tandaan niyo yan. Pag ang isang tao medyo may problema na, may sabit na, oops,
Hanap tayo ng ibang maituturo natin. Ito, nagtuturo na siya. is the practice, Mr. Chairman. So in 2001, when ABS-CBN implemented the work pool and program engagement, it offered program employment rather than independent contractor status to the workers. So this program employment was offered to the workers who were involved in program production. At that time, approximately 80% of the workers agreed to the program employment offered by ABS-CBN. 80% daw nag-agree dun sa kanilang programa na kasi ganito. Okay, sige. Tuloy The natin. workers who declined, approximately 20%, Mr. Chairman, Naks na 20% then filed lang daw. cases for regularization. Okay. So sa madaling salita, meron silang in-offer na magandang programa. 80% daw nag-agree. 20% lang daw ang hindi nag-agree at nag-file ng case. Mamaya, tingnan nyo. Therefore, they declined the program employment that was offered by ABS-CBN and then thereafter filed a case for regularization. This is the case that is now pending before the Supreme Court, Mr. Chairman. Okay. In those cases, Mr. Chairman, ABS-CBN won some cases at some levels. For example, let's take the case of Mr. Payonan, for example. ABS-CBN won before the labor arbiter. ABS-CBN won before the National Labor Relations Commission when the case was appealed there. And then when it was appealed to the Court of Appeals, the Court of Appeals reversed the decision. And then ABS-CBN filed a petition which is now pending before the Supreme Court. In view of the mixed Sa madaling salita, ang huling final decision na sa Court of Appeals, panalo to sila journally. Pinaikot-ikot mo lang, kunwari lang panalo kayo or the different opinions rendered by the various bodies, it is but proper for the Supreme Court as the highest court to finally decide on what is right or what law should apply based on the facts of this case. So, Mr. Chairman, in 2010, it's not true that the workers Pero dapat yung congressman dito, kinat na siya. Ang haba nito, ang haba ng sinabi. suddenly Wala nang sense fired or let go. In fact, Mr. Chairman, despite the fact that in 2001, these workers declined the program employment that was offered to them, Ganito, ang sabi niya ha, okay, nag-decline daw. Sino yung mga nagdemanda? Sila Jorna Leon. Nag-decline daw doon sa programa na binibigay nitong bagong programa nila na kesyo. Ito na ngayon, nag-decline daw. Yan ang pinaka-keyword lang yan. Pinahaba-haba lang niya kwento, nag-decline daw sila Jorna Lee. ABS-CBN continued to engage their services. Okay. And yet, However, because they declined the program employment, they were engaged or they were continued to be engaged as independent contractors. Again, as was the practice in the industry then, and practice na naman daw sa industry. Yan ang palusot nila, practice in the industry. Yan ang quiz ko ngayon. Ilang beses nila ginamit yan sa practice in the industry. is the practice until May pulburong kayo pag nalaman nyo. today. Mm. So, ABS continued to engage as independent contractors continuously after 2001. Come 2010, Mr. Chairman, the competition in the television industry intensified. Naks ng bot. This was because of the re-emergence of a competitor that was I think it was News TV5. that was Sa tingin ko, financed sa by tingin ko. a well-earning company. So ganito sinabi nito, dahil daw may matinding kompetensya, so ito na, dahil pumasok ang isang matinding kompetensya na feeling ko lang at that time is malamang yung TV5 yon. Pasok. And that, due to that intensified competition, there was pirating of workers from Okay. other networks. Di ba yung nagpa-pirate lang naman nung time na yun di ba? Yung palipat-lipat, sino yon? Si Sharon Cuneta, ganyan. News 5 lang naman, ay TV5 naman yun. Because of this, Mr. Chairman, ABS-CBN decided to protect itself Naks ng putek! and therefore secure the commitment of its workers Naks na. to ABS-CBN. And this was Sa madaling salita, dahil may matinding competition may labanan nang re-recruit ng iba.
Kaya inayos namin. Inayos namin yung labanan. Kaya ginandahan namin ng benefits. Oh. Done by Ganun din requiring eh. the execution of written contracts Ah. for those who wish to continue to be engaged with ABS-CBN Ginandahan for na daw program nila. production. Ah, So come 2010, Ah. Mr. Chairman, ano na? some workers agreed and signed program employment contracts with ABS-CBN. However, others declined, and therefore, because they declined, they were no longer engaged by ABS-CBN. So, Mr. Chairman, it's not true that suddenly in 2010, ABS-CBN just let them go. In 2001, all Okay. of them were offered program employment contracts. However, they declined those contracts. They declined daw. From 2001 up to 2010, Ah, 9 years passed where all these workers could have accepted program employment contracts offered by ABS-CBN. But they chose not to do so. Ang linaw niyan ha. Meron daw silang pinapirma doon sa mga doon sa 20% na hindi uma-agree. Sige. Tingnan natin. So therefore, Mr. Chairman, because of the situation in 2010, where ABS-CBN had to Sinisi pa nila yung sitwasyon daw ng 2010 kung saan na medyo namamayagpag ang isang network. protect itself in view of the intensified competition, Yan it required its workers to execute the necessary contracts. Na. So parang, kasi dahil tindi ng labanan napilitan kami mag-ayos ng kontrata namin So as to protect the rights of both ABS-CBN and those workers. Maraming salamat, ABS-CBN. Ngayon po sa pagkakataong ito ay Sandali bago natin ituloy dito, hindi na natin papakinggan to, napakinggan na natin to kay Sir Jobert. meron lang pong ilang pahayag. Apologize to the Calyado. Wait. Ito, sagot ni Jornally. Salamat naman kay Jornally at sinagot niya. Sir Jobert, at ngayon po ay binabalik ko na kay Vice Chairman Mike Defensor para sa kanyang natitirang pagtatanong. Pasok. Chairman, maraming po salamat. Mabilis na lang po na pagtatanong. Mr. Bayo, Mr. Mendoza, yung binabanggit ni attorney of ABS, Wala. Your Honor, sa akin personally, wala akong nakarating na alok sa akin. 'Di ba? Sinasabi niya na meron inayos nila yung kontrata dahil may matinding competition na nangyayari. So, binalik ni Defensor ngayon. Totoo ba na may pinapirma sa inyo, inayos ng ABS-CBN? Kasi sinasabi nila ABS-CBN inayos nila. Ang tanong, kayo Jornally, kayo mga nagdemanda, kayong 20%, tanungin ko nga kayo, inayos ba? May pinapirmahan ba sila? Ito ang sagot ni Jornally. Tapos, Wala isa daw. ho, kung bakit po ako nag-file ng case noong 2002. Dahil alam naman natin na ayon sa batas natin, after 6 months, dapat regular employee ka. Okay. Sa totoo lang ho, yung ginawa ko na yung pag-file ng kaso, isinugal ko yung buhay ng pamilya ko. Kasi po, alam ko mawawalan ako ng trabaho. And the same time, dahil nangarap ako magkaroon ng sariling bahay para sa pamilya ko, isa lang ang makakapagbigay sa iyo ng bahay at lupa para sa pamilya mo bilang maging regular na empleyado Correct. ng kumpanya. Correct. Kahit saang developer, Tama. hihingan ka ng Certificate of Employment na ang sinasabi ay regular na empleyado ka. Subukan mo magpasa ng mga Ang galing ni Jornally, nakakainis. Ang galing mo, Brad. employee na papel or kung ano man dokumento na hindi nagsasaad na ikaw ay regular na empleyado. Kahit na kaya mo magbayad, automatic madi-deny ka. Bakit? So isa rin ho yan. Kasi hindi ka empleyado, kaya nga, ako rin kasi pumapasok ako sa kontratang ganyan Meron tayong tinatawag na non-employee contract. So kunwari kami makikipag-contract ako sa Asmoka Girls, ipapasok ko Resorts World. Hindi ko pwedeng sabihin na empleyado kami ng Resorts World. So kung bibili ako ng kotse, bibili ako ng bahay, hindi ko pwedeng sabihin na regular employee ako ng Resorts World. Hindi pa pwedeng ganun. Siya, sabi niya, nangarap lang siyang bumili ng bahay. Sa tagal-tagal niya nang nasa loob ng ABS-CBN, mahigit 10 taon na siya. Hindi siya makabili ng bahay. Bakit? Ultimong sabihin na, anong trabaho mo? Pag tinanong sa'yo ng bangko, anong trabaho mo?
Cameraman po ako pero contractual lang po ako. Hindi ka nga pwedeng mag-apply ng visa eh. Bakit? Ano sasabihin mo? Pag tinanong ka, anong trabaho mo? Cameraman po ako. Saan ka naka-employed? Andali, kontrata lang pala ako. Nakakontrata lang ako. 10 taon na ako nakakontrata sa ano, pero hindi ako employee. You cannot. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang empleyado dahil kontrata ka lang, contractual ka lang. Ganyang kalupit ang ABS-CBN. Sa kapakanan ng mga manggagawa. Ako nalulungkot ako kasi for 18 years, 18 hanggang years ngayon nangungupahan ako na kung saan, kung tutuusin ay kaya kong Bumili. mag-provide ng sariling bahay at lupa sa pamilya ko. Pero dahil sa dokumento na kailangan regular employee ka, isinugal ko na po. Maaring ito na ho yung huling bara ko dahil unang-una, malinaw ho na ang batas ni, may balik ko lang, batas ni Marcos, na after 6 months ay regular employee ka, Oh. may 13-month ka, Oh. ika nga yan lang ho ang kinikilala ng saligang batas ng labor natin. So habang ako ay nag-aaral, pinagbuti ko yung aking pag-aaral hanggang sa makapagtrabaho ko dahil ang laging sinasabi ng aking mga magulang, nak, mag-aaral kang mabuti, pag nakahanap ka ng trabaho, magiging regular ka, ang ipoprovide mo sa pamilya mo ay galing din dyan sa trabaho mo. So yun ho ang pinangahawakan ko ho sa panahon nung lumaban ako. Pero yung pag-alok ng kontrata, sa totoo lang po, wala akong nakarating. Walang nakarating sa'yo? Dahil nag-file ako ng case. Walang nakarating. Wala po. At walang mapapakita ang ABS-CBN na nag-receive ka ng Ayun, ang linaw. Tinan mo yung palusot ng ABS-CBN na wala hong nakarating na kontrata. So sinungaling yung abogado na sinasabi niya meron silang pinapirmang kontrata. Ay grabe, sabi ko nga naman no. Tingnan mo kung gaano ka, kung ikaw, follower ka pa rin ng ABS-CBN hanggang ngayon, napakawala mong puso, napakahipokrito mo. Bakit? Mantakin mo to Ito nagtrabaho ng ilang taon, mahigit 10 taon. Hindi siya naging regular na empleyado. Hanggang sinugal niya na yung buhay niya. Na magdedemanda ako, hindi tama ito. It must stop! Oh, tingnan nyo. Sabi ko nga ang God is a God of justice. Honestly, this is true God is a God of justice. Ang lahat ng mali na ginagawa mo, someday darating sa'yo yan. kontrata. Salamat, Wala Dian. Okay. Mr. Mendoza, Christopher. Sa akin, ganun din po. Wala akong natanggap na kontrata, walang in-offer sa akin. Oh. O siguro yung huling araw namin nung June 2010, baka kaya lang hindi nga po ako pumasok na rin sa kwarto nung yung tanggalan days na. Hindi na ako pumasok baka yun doon. Pero wala po ako na-receive before. Meron pong pinapipirmahan sa akin sila Miss Lani Fernandez, sila Raul Bulao. Pagka pinakit ako doon, Papa Sam, pirma mo na yan. Sabi pa sa akin ni Lani Fernandez, pwede ka rin sa union, pwede ka rin maging officer dyan sa union. Tanggapin mo na yan. I-waive mo na yung kaso mo. Ayun po ang in-offer sa akin. Ano yung pinapipirma? Hindi kontrata. I-waive mo na yung kaso mo. Itigil mo na yung kaso mo. Yan ang pinapipirmahan nila. Yes, yung kukunin nyo, magre-regular kayo, bababa ulit kayo, di ba? Babalik back to zero kayo. Opo. Oo. Simula kayo ulit, tapos i-waive nyo na. Ibig sabihin, hindi nyo na ilalaban yung kaso. Pina-waive po. Yun ang pinapipirma, pinawe-wave. Ngayon, Hindi ko pinirmahan. sa tanong ko sa inyong dalawa, kilala nyo naman yung mga taga-ABS-CBN hanggang sa ngayon. Marami po bang ganyan pa rin na sitwasyon katulad ninyo? Marami pa po. Ayun! Boom! Sunog! Kawawa naman. Pasok! Christopher, Journaling. Your Honor, sa pagkakalam ko may mga nagme-message sa akin na minsan may isip nating hindi gumagamit ng tunay na pangalan pero alam natin nasa loob sila ng kumpanya na pumapabor sa hakbang namin. Kaya lang wala silang lakas loob na lumantad kasi alam naman natin may mga kaso na katulad ng mga talent singers nila na kapag pinag-usapan ng Nangyari? kaso, nape-personal kagad sila, nawawalan ng trabaho, nawawalan ng racket. Oo nga. Pero ganun pa man ho,
based on their documents, naayon na rin po sa Department of Labor, makikita naman ho talaga na hindi lahat regular na empleyado. Kasi yun lang po, in my part, sa aking pananaw, ang ikagaganda ng buhay ng isang empleyado, yun nga ho ang nung pinadala ako ng Mindanao, kasama ko is regular cameraman pero enjoying good benefits, security of tenure, pati yung pamilya nila secured na. While ako na parehas kami ng tinatrabaho, parehas kami ng gamit na ginagamit, kaiba ho ng benepisyo o nung panahon pa nga na yun hindi tama, hindi sapat, walang night differential, walang cancel day off kasi alam naman natin ang trabaho sa amin iba-iba. Minsan nasa remote kami, pag walang trabaho sa remote, nasa studio kami. So lahat ho yan naiikot namin. Grabe. Hanggang studio, hanggang taping, Lupit. kahit saan po kami pinadadala. Go lang po kami. Grabe. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sa akin po pagtatapos, nung ito po yung unang mag-hearing sa Senado, narinig ko yung mga sinabi at nakita ko yung mga statements. Para bang walang problema at napakaganda ng sitwasyon. Wish Chan, salamat sa $10. At nung makita ko yung opisyal na ibinigay na sulat ng Department of Labor, particularly Secretary Bello, nakita ko doon yung itong kaso ng IGM 2010. 1,001 employees. Hindi ko alam ang ilang natanggal. 90 ho ang pagkakalam ko, pero ang palagay ko po, karamihan doon natanggal din. Yes, Natanggal din po. natanggal din yung 1,001. 103 po kami lahat 103. Total na lang po namin ngayon is 58 po. Okay. So, Mr. Chairman, marami sa mga empleyado ng ABS-CBN ang pareho na sitwasyon ng dalawang nakaharap sa inyo. Pareho na sitwasyon nung nakita nyo sa video kanina. Pero marami sa kanila ngayon ang natatakot na. Kasi nga, ang ginawa nilang pakikipagsapalaran na lumaban sila, talaga natanggal sila. At maghihintay sila ng taon hanggang sa Korte Suprema para matapos yung kanilang sitwasyon. Yung mga natapos na kaso, nagkakaroon na lang ng ayusan. Bayaran na lang sila, kung hindi naman, bayaran na kaunti, ibabalik. Pero ang punto ko dito, Mr. Chairman, ang sitwasyon po nila o yung ganitong kondisyon ay isang pulisya sa loob ng ABS-CBN. Again, Mr. Chairman, this is an ongoing setup. The IGM, the TS, the creators, is a setup that has been in the ABS-CBN. It may be an industry practice, but I don't think it's a reason for this situation to continue. Mr. Chairman, alam niyo naman po ang aking salita dito May mga problema tayo sa mga problemang pangkonstitusyon at hindi pangkonstitusyon. For the record, Mr. Chairman, para sa akin, sa mga sa mga issues na hindi konstitusyonal, ito ang pinakamabigat. Yon. Dahil nga, kaya nga tayo nandito at gusto nating itulak talaga yung mga manggagawa, maiayos. Pero sa kabilang banda naman, marami pa rin manggagawa sa loob ng ABS-CBN ang ganito ang kanilang sitwasyon. So Mr. Chairman, I hope whatever will be the final decision and verdict of this committee, one of the things that we should undertake is the reform of the labor policy and the labor arrangement within ABS-CBN. Ayoko na wag na po sana tayong makadinig ng Mr. Bayong, Mr. Mendoza, 13-15 years nagtrabaho, binigay ang buhay nila sarili para sa isang kumpanya, para sa ABS-CBN, para tanggalin lamang. Dahil ang gusto lang naman nila, magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at magkaroon sila ng may pamamana katulad ng bahay at lupa na kanilang pangarap. Maraming salamat, Mr. Chairman. Okay. Tapos na. Ito lang ha. Salamat pala Erminda de Reslar. Paniwala natin sa ABS sa langit doon, impyerno pala. Ito lang ha, ganito lang kasimple ho yan. Okay? Alam nyo ba na walang dahilan o wala nang palusot ang ABS-CBN? Isa lang ang palusot nila kahit yung mga nasa Twitter. Hindi lang naman kami. Lang ang palusot nila. Hindi lang naman ABS-CBN ang ganyan Marami pang iba. Napakarami pa, hindi lang kami. Pero ang point dito, bakit kayo ang pinupuntira ngayon? Kasi kayo ang nire-renew ang franchise. As simple as that. Ang tanong, bakit hindi kayo ma-renew? Kasi may gawain kayo na hanggang ngayon ginagawa nyo pa rin.
Huwag na kayo magturo sa iba. Ang tanong, bakit kayo ngayon ginagawa nyo pa rin yan? Eto sabi ko nga ang tindi ng kayabangan nito mga ABS-CBN ito. Kung talagang gusto nila, simple lang naman O sige, pagbabago na kami, aayusin na namin ang aming labor policy, ayusin na namin ang mga empleyado namin, gagawin na naming regular. Hindi yun ang sagot nila Ang sagot nila, bakit kami lang? Bakit hindi ba? Talaga namang ginagawa, pati ko, pati to. Sila Karen Davila yan, pasagot bakit kami lang? Pati naman yung ibang network, ganun din naman. Sabi ko nga kung sanang nagpapakumbaba na lang kayo, di sana hindi maiinis ang taong bayan sa inyo. Kaya lang, ang yayabang nyo pa. Nandadamay pa kayo ng iba. Ayaw nyo pang aminin na nagkamali kayo. Parang ganito yan sa magjojowa. Nahuli mo yung jowa mo, lalaki mo. Anong sagot ng lalaki? Lahat naman ng lalaki talagang kailangan ng mag-ispakul O kaya lahat naman ng lalaki kailangan mag-KTV. Ay okay lang kasi lahat naman kami ganun Talagang pangangailangan namin yan. Ikaw jowa, tatanggapin mo ba yung klaseng sagot na ganun? Ano? Kasi ganun maraming fuckboy so dapat ganun din kayo? Totoo, di ba? Tingnan mo pansinin mo Yun yung dahilan nila industry practice na yan Talagang ganyan na yan So okay lang. Ganun. O sa classroom, ganun din ang sagot ninyo pag nangongompya yung mga tao. Kasi talaga naman may kopyahan dito Sa opisina, kunwari ikaw boss, na-late yung empleyado mo, ang sagot ng empleyado mo, traffic naman talaga sa Pilipinas Lahat kami nalilate. Tingnan nyo, nalilate kami lahat. So dapat, okay lang yun. Ganon? Kaya walang nangyayari sa bayan natin dahil ganyan ang palusot natin. Hindi ko maintindihan bakit ganyan ang palusot natin kaysa nasabihin nyo, I'm sorry, nagkamali kami. Yes, babaguhin namin. Give us another chance. Tapos ang usapan, ganun na lang Payuhan ko na kayo ng tama. Gusto nyo ganun? Sabihin nyo na lang, pasensya na po, nagkamali kami noon. Aayusin namin itong labor namin. Aayusin namin. Sa totoo lang, napakapait pa nga ng depensor sa inyo Sinasabi nila, malupit daw si depensor. Hindi. Matino pa yan. Kung ako yan, sasabihin ko sa inyo. So, inamin nyo rin talagang mali kayo. O talagang mga tulonggis pala talaga kayo. Tingnan mo simple. Ewan ko ba? Bakit kailangan ganun? Ay, nako. Hindi na tayo inabot sa kota. Wala pang kota kinabulo. Tama yung sagot ito Mataas ang tingin nila sa sarili nila. Yan talaga ang totoo. Ang taas ng ang pa-pride Kaya itong mga, kesa na lumabang kayo, ito, Karen Davila, sino pa ba yan? Sina Tony, ewan ko, nakalimutan ko na retweet pa kayo ng retweet na ganito. Alam nyo, simple na lang yan sabihin nyo na lang, sorry, nagkamali yung management noon. Aayusin namin ito. Aayusin namin yung mga bias naming news. Aayusin namin yung labor practice namin. Aayusin namin tapos pagbubutihin namin. Tapos ang usapan, baka pagbigyan pa kayo. Baka kami makumbinsi pa, sabihin namin, sige, we will give you another chance. Pwede. Kaya lang hindi, ang yabang nyo pa sasabihin nyo pa, kasalanan namin lahat to. Lahat kami ganito. Bakit ang ganito, ibang network, ganito rin. Tessie, salamat sa $10 Thank you very much. Kota-kota na banat. Wala pa. Kulang pa ng mga 1,000. Sandali, insert up daw tayo, sabi ni Hopper the Explorer. Inabot na tayo ng almost 2 hours. At umabot tayo ng more than 7,000. Salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay Itingnan natin kung may hahabol pa. Baka naman may hahabol pa dyan. Inom-inom muna tayo. Bati-bati muna tayo. Huwag niyong kakalimutan po, please lang, parang awa niyo na. Ako'y nagmamakaawa sa inyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako matalino, hindi ako katulad ng ABS-CBN na sila lang pinakamagaling. Nagmamakaawa po ako sa inyo, huwag niyo pong i-skip ang mga ads, parang awa niyo na. Dahil sa hindi kayo nag-skip ng ads, marami ho kayong matutulungan. At uulitin ko yung panawagan ko. Ulitin ko po, sana ho ito'y sumaksak sa kukote ng ilang kababayan natin na nagme-message pa rin sa akin at nangihingi ng bike. Ulitin ko lang Ayoko po nang nangihingi ng bike dahil lang gusto mo yung bike. Ayoko lang nangihingi ng bike dahil wala ka ng sasakyan.
Ang gusto ko po, yung manghihingi ng bike dahil meron siyang hawak na papel mula sa Lalamove, sa Grab, sa Foodpanda at gusto niyang magtrabaho. Yan ang ipa-priority natin. Yung meron na silang, Sir, gusto ko magtrabaho bilang Foodpanda bike o kaya Grab bike o kaya Lalamove bike. Eto, may papel na ako. Kulang ko na lang bike. Pag may ganyan ka na, bibigyan kita ng bike. Ha? So, sana po kaya nga po sana ang pakiusap ko lamang po sa ating mga kababayan, parang awa nyo na, wag nyo na po kayong mag-skip po ng ads, ha? Yun na lamang po may tutulong nyo kung hindi po kayo makapag-tip tulad ni Florinda de Guzman na nag-tip ng $5. Salamat po. Watching from California. Shout out Banat by Watch Your Back always. Ako, yan ang problema. Sabi nila sa akin, may nagmamanman daw sa akin. Sabi ko, bahala kayo. Meron akong angel. Meron talaga. And anyway, yun lamang po. Sabi ko nga ito lang ha. Ulitin ko lang. The verse of the day, which is not in the Bible. Then, ito ang verse of the day. Do unto others what you want to do to yourself. Tama ba yun? Basta, sa simple lang to. Huwag mong gagawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa sarili mo. Okay? Yun lang yun. Bakit to? Meron no tayong sinatawag nila karma. Pero sa Biblia meron no tayong tinatawag na ang lahat ng bagay may consequence. Okay? Malaya tayong gawin ang lahat ng bagay. May kalayaan kang gawin ng lahat ng bagay, kaya nga meron tayong tinatawag na free will. Hindi ba kayo nagtataka bakit nung kay Adan at Eva? Ito sandali lang. Rice closet, $10. Ito lang konting input lang. Konti lang, kapiraso lang. Pagbigyan nyo na ako bago tayo magtapos. Para may sense naman itong usapan natin. Hindi ba kayo nagtataka bakit nilagay ng Panginoon ng isang prutas na bawal kainin sa isang puno? Bakit sabi, ano ba namang klaseng Diyos yan? Bakit naman nilagyan ng puno si Adan at si Eva na kung saan nandun yung prutas na bawal kainin? Benny De Leon, salamat sa $2 Canadian. Bakit kaya? Sa tingin nyo, isipin nyo, bakit pinayagan pa ng Diyos na maglagay ng isang puno? Alam nyo kung bakit? Kasi ang forced love ay hindi totoong love. Ay, alalim. Kasi ganito kung wala kang choice, tapos mahalin mo yung tao, hindi totoong love yan. Kasi wala ka ng choice Gets nyo? Kaya nga meron yan, binigyan ng Panginoong Diyos ang tao ng free will, yung choice. Na pwede niyang piliin na sumunod sa Diyos o sundin yung sarili niya. O sundin yung iba, yung demonyo. Doon mo masasabi na totoo mong mahal ang Diyos pag may free will ka na. Kung wala yan, parang sinabi lang ng Diyos, mahalin mo ako kasi no choice ka Ganun yun. So sa madaling salita, ano kinaugnayan nito sa salitang karma? Ganito lang yan. Lahat tayo may kalayaang gawin ang lahat ng ating gustong gawin. Malaya tayo. Pero hindi tayo malaya sa consequence nito. So kung tayo nag-agrabyado ng tao, someday babalik yan. Ganyan na nangyari sa ABS-CBN. Tingnan nyo ako naluluha ako pag pinag-uusapan yung kay Journally at saka doon sa iba pang mga empleyado. Salamat sa inyo at nanindigan kayo para sa katotohanan. Dahil dyan, maraming ang nabibigyan ng hustisya na kahit hanggang ngayon nandun pa sa loob. No choice sila Bakit? Pag lumaban sila, mawawalan sila ng trabaho. Pero nilagay nyo yung sarili nyo dun sa bingit ng mawawalan ng trabaho, pero pinayagan nyo yung sarili nyo ganun para maipaglaban ng lahat ng empleyado na hindi ginawang regular ng ABS-CBN. Marami pong salamat muli. Ako po si Banat Bay. Salamat Eve Martinez sa $10. Ako po si Banat Bay. Thank you! There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos. Hanggang sa next video, have a great day!